saan po ba yung iniyalan ko sa pagkain nangyala ko po ako. Parang nangyungawa ako naman yung pagkain. Awas hindi, pwede ni tatay ko. Masayang po ninyo. Para nangyungawa. Simutangin naman. Nag-uurap ko sa tatay ko. Pinag-special na domino. Yung iba kasi hindi nakakaintindi sa kanya. Eh ngayon, yung po akong tumulong sa akin, nagsasakin po ako. Sa ano po ako nilipat ako sa private, sa heart center po. Kahit kagalan yung awag naman yung patagalin. Nursing po niya ng at nabasa ko sa hiring. Sa hiring September 20, birthday ko po yung September 23. 79 na po ako. Pero ang birthday ko kung regalo, yung birthday ko sa 23, ano na lang pala, sa 23, regalo na lang yun sa akin na malabas si tatay ko. Sabi na lang po, puso ko sa inyo. Maraming pong salamat. Lambos lang lahat mga presidente. Pero ako, kababayan ko rin si taga-Cagayan Mindoro City po ako. Kaya maraming limawa. Bago ko mag-birthday, utang sa birthday. Kasi meron ko sa tutulungan yung mga baka nag-state ng birthday. Gusto ba lang ko niya doon? Magkikisama kayo sa mag-ibigong siya sa birthday niya. Kung sinasabi mo. Maraming pong salamat sa inyo. Magandang mala po. Alright, Nay. Dahil meron po kayo namang karamdaman, naisip niyo pa si Tatay Digong. Ilan taon na po ba kayo? 79 na po ako. 79? Parang hindi alata, parang 78 ang tingin mo sa inyo eh. Kasi pinita ko ngayon. Sabi ko sa birthday ko po sa September 23 ko. Mahirig na rin ang binibigay ko sa kanya. Pagkatapos ko sa birthday ko. Nung nalang po ang regalo ko sa akin. Labasin lang po ng titipati. Yun lang po, kikisag ko po sa inyo. Grabe po, di po ba panawagan ng isang nanay, isang lola, sa kanyang kaarawan, ang regalo po na hinihingi niya ay pakawalan at iuwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Pilipinas sa Davao. Yun na lang po ang regalo niyo sa akin. Okay. So dahil po dyan ay yung karamdaman po ninyo sa sakit sa puso, kami na po, Tatay Rani at Serbisyong Bayan at Wellness Pilipinas, ang gagawa ng paraan para gamutin kayo kapag bumalik. Alam mo, rekomendasyon na po, makakilala ninyo yun, yung Muka Girls, si Muka Uson, plus yung Tatay Digong yung po, nagpusita sa akin ng kababit, si Tatay Digong yun po. Huwag ko kayo mag-alala, Tay. Nay, naririnig po at napapanood po kayo ngayon. Kami po ngayon ay gumagawa ng initiative. Committed po kami, tutulungan ka namin, ha? Regalo po namin sa iyo yan at regalo namin kay Tatay Digong. Yung handang tumulong at maglingkod kahit anong oras. Yun na pa nga sabi ni Tatay Digong hindi daw siya magtipid-tipid sa kaarawan niya. Mas gusto mo naroon yung magpag-iulinis, magpag-masakit, yung nakakando na mga kansi. Gusto niyang tulungan mo. Kaysa pupunta sa birthday niya, mag-aada ng birthday niya. Yun pa ang kailangan niya. Totoo po yun, nakikita naman natin, di po ba? Ginawa pa nga po yung bahay niya para magiging gamutan para sa mga bata ni cancer. Yung pag-ano niya, yung pagmumuran niya, yung tanggal traktado. Ang expression lang po yung hindi magbibigyan sa mga kahulugan. Gano'n lang talaga si Tatay Digong, mapagmura po, akala nila sila ng nanumura. Hindi naman yung sinasabi nila, putak na mo! Wala naman sinabi ng gano'n, ang sinabi ng tao, putak niya. Gano'n lang talaga siya. Pero nung nagpasilitigay ko lahat ng mga adik, wala. Puso mo na puso mo. May nakalusot na isang mura, binabawi na po namin. Wala po ako. Magaling na kayo! Wow, congratulations! Maraming salamat kay Tatay Digong. Ito pala si Nanay ay isa sa mga natulungan previously ng administration po ni Tatay Digong sa kanyang karamdaman. Meron pa akong sasabihin. May sasabihin ka pa ako. Silang dalaw ni Ayon, silang tumulong sa akin, silang dalaw ni Bungo. Okay. Lasakit silver. Sa silver po. Ang siya pang presidente. Tulungin talaga yan. Mapagmura lang po yan. Pero expression lang po yan. Iba hindi nakakaintindi talaga. Expression lang talaga nagkakadito yun. Iba hindi nakita lang sila namin o anong pamilya. Ilang ko sagunin niyo. Mahawayang kayo. Marami sagunin. Apo. Babay po. Sige na. Babay na. Bye-bye! Maraming salamat po, Nay! Nay, dito muna po kayo sa likod at meron po tayong salo-salo mamaya dyan. Diyan ka muna, ha?
Okay, narinig po natin ha. Simple kahilingan na irigalo na sa kanyang kaarawan ang pagbalik ng ating Tatay Digong sa Pilipinas. Salamat po, Nay. O sino pa po yung susunod na gusto magsalita? Halika rito, halika rito. Anong pangalan po niyo? Ako po si Duterte ng Barangay Pataasan. Duterte? Yes, tinulungan mo ako ni Tatay Digong. At sa akin po, kapitan mo si Tatay Gani Ludovico. Tay, kita narinig mo ako ngayon. Ako yung tinulungan mo. Gusto ko kasi lahat mo, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Isa lang ako ordinaryong tao na nakatira ng Barangay Pataasan. Ang anak ko, si Miguel, nagkasakit ng brain tumor. Wala talaga akong kapira-pera. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sa madaling salita, nakapasok kami. Ang anak ko kasi galing sa Cebu. Ngayon, punta ko yung anak ko dito sa Maynila kasi gusto niya ko opera. Ngayon, 5 hours na yung pinasok ko siya sa Ritz. Kanina pa ata yun, walang patayan. Hindi. Siyempre, naglalabang na rin ako sa sarili ko para yung anak ko gumaling. Hindi ko alam kung saan ako ng pera na 274,000 ang bayaran ko sa Rexted. Ngayon, sabi ko, Bisaya naman ko na. Naman, dugo nga, Duterte. So, nagpakilala ako. Nung nagpakilala ako, nabayaran yung 274,000 ko sa Rexted. Ngayon, nagsabi na yung anak ko kasi kailangan niya talaga na maoperahan. 2 times siyang inopera sa Avenue. Ayan, pumunta na naman niya ako sa residential complaint. Sumulat ako kay tatay. Napabigay ko po kay Sir Jan. Sir Jan, alam ko wala ka na sa Malacanang, nauwi ka na rin. Sa madaling salita, nakapasok ko sa kamay ni Tatay Digong yung sulat ko. Nagpakilala ko. Ngayon, tinawagan ako. Pinuntahan ko ako ng malasakit sa East Avenue 2 beses. Nagkakahalaga po ng 1 million na higit ang bayaran namin sa East Avenue. Ngayon, andyan, puro camera. Kahit 5 Juling hindi ako nakabayar sa East Avenue. Kaya sasabihin nyo, bakit ako fanatic sa Duterte? Kasi si Tatay Digong lang ang nakinig sa akin. At that time, na natulungan niya ako, pumasok pa rin ako kay Tatay Digong sa Malacanang. Bigay ko pa rin yung sulat ko para makalabas yung matandang 73 years old na nakulong sa Abuyog Leyte. Si Hipolito Gulong, may sakit na siya. Pero sa totoo lang, napakabait ni Tatay